ang pinakamalaking cyber heist sa kasaysayan. Paano nila nagawa? May 2015, Manila, Philippines. Isang grupo ang pumasok sa RCBC Jupiter Street branch sa Makati. Nagbukas sila ng 4 na bagong accounts. Bawat isa ay may lamang $500. Sa mga sumunod na buwan, walang gumalaw sa mga bagong accounts. Walang nag-deposit, walang nag-withdraw. Tila kinalimutan na ang mga ito. Hanggang sa isang araw, may pumasok na pera. Tumataginting na $81 million o malapit sa 4 billion pesos ang laman na ngayon ng 4 na bank accounts. Ito ang kwento ng pinakamalaking cyber heist na naganap sa buong mundo. Nagsimula ang lahat sa Bangladesh. Ang Bangladesh ay isang third world country sa South Asia at isa sa mga bansang may pinakamaraming tao sa mundo. Ayon sa The World Bank noong 2018, unti-unti mang kinakalaban ng Bangladesh ang kahirapan sa bansa. May 22 million pa rin silang mamamayan na namumuhay sa ilalim ng poverty line. Kaya naman, nagkagulo ang Bangladesh ng ito ang naging sentro ng isang malaking cyber heist. Ang Bangladesh Central Bank ang pangunahing bangko ng Bangladesh. Ito ay matatagpuan sa syudad ng Dhaka at napapaligiran ito ng security guards at iba pang safety precautions upang masigurong ligtas ito sa kung sino mang magtangkang pasukin at pagnakawan ito. Gabi iyon ng Huwebes, Pebrero 4, 2016. Magulo na ang kalsada dahil sa mga trabahanteng kalalabas lang sa kanilang mga trabaho. Ilan sa mga taong ito ay ang mga empleyado ng Bangladesh Bank. Isa-isa silang nagsilabasan hanggang wala ng tao ang bangko. Ang hindi nila alam, may natitira pa pala sa bangko. Pero hindi tao kundi isang malicious program. Ang program na ito ay nakadesenyong i-infiltrate ang network ng Bangladesh Bank upang malaman ang password, account numbers at iba't iba pang inner workings ng bangko. Ang tanong, paano nakapasok ang ganitong klaseng malware sa bangko? Simple lang. Isang buwan bago maganap ang heist, isang empleyado ng bangko ang nakatanggap ng isang email. Sa pag-aakalang importante ito, agad niya itong binuksan. Pagbukas niya sa email, tila walang nangyaring kakaiba. Pero lingid sa kanyang kaalaman, nagbukas siya ng isang malicious program na agad na-install sa loob ng system ng bangko. Pero bago pa maisagawa ng hackers ang pagnanakaw, kailangan nilang mamanipulate ang SWIFT. Ang SWIFT o Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ay isang network na nagbibigay daan para sa mga financial institutions sa iba't ibang parte ng mundo na magpadala at tumanggap ng impormasyon tungkol sa kanilang financial transactions sa isang maayos at ligtas na paraan. Ito ang rason kung bakit karamihan sa biktima ng mga hackers ay private accounts at hindi ang pera mismo ng mga bangko. Pero iba ang grupong ito. Malakas ang kanilang loob at kampante silang magtatagumpay ang kanilang plano. Isa sa mga dapat nating tandaan ay hindi ang SWIFT ang naglilipat ng pera sa mga miyembro. Ang mga bangko pa rin ang gumagawa nito. Nandyan lang ang SWIFT para masigurong valid ang payment orders na natatanggap ng mga bangko. Ang mga institutions na kasali sa SWIFT ay may kani-kanilang codes para malaman na sila talaga ang gumagawa ng transactions. Sa kasamaang palad, nakuha ng malicious program ang code ng Bangladesh Central Bank at ngayon ay makikilala na sila ng SWIFT. Nagpadala ng 35 payment orders ang hackers gamit ang Bangladesh Bank sa US Federal Reserve sa New York. Sa Federal Reserve na ito, nakadeposito ang pera ng Bangladesh Central Bank. Nakasaad sa payment orders na ililipat ang pera sa iba't ibang bangko sa Asia. Sa kabuuan, aabot sa mahigit kumulang $1 billion ang nirequest ng mga hackers mula sa Federal Reserve. Siniguro din nila na posibleng dumating ang orders sa New York ng Sabado. Sa ganitong paraan, walang trabaho sa bangko at walang makaka-double check ng mga transactions. Sa kabilang banda ng mundo, hindi pa alam ng Bangladesh Central Bank ang nangyari pero may kaguluhang nagaganap sa kanilang opisina. Hindi gumagana ang kanilang pangunahing printer. Ito ang printer na nagpiprint ng real-time transactions na nagaganap sa bangko. Tila nagkakaroon ng technical glitch ang printer. Pero syempre, siguro nahulaan nyo na, hindi ito isang glitch.
ito ay kagagawan ng mga hackers. Sila ang nagsabotahe sa printer. Kabilang ito sa plano nila. Dahil dito, matatagalan bago pa malaman ng mga empleyado ang payment orders na ginawa ng mga hackers. Nang maayos ng mga empleyado ang printer, agad ito nagprint ng mga backlog na transactions. Nagulat ang mga empleyado sa kanilang nakita. May 35 payment orders na ipinasa sa New York na nagkakahalaga ng mahigit kumulang $1 billion. Agad silang nagpadala ng stop order sa New York pero pinaghandaan ito ng mga hackers. Di katulad sa ibang bansa, ang weekend sa Bangladesh ay sa Biyernes at Sabado at hindi sa Sabado at Linggo. Linggo iyon nang malaman ng Bangladesh Central Bank ang nangyaring heist at isa lang ang ibig sabihin nito. Walang pasok sa US Federal Reserve sa New York noong araw na iyon. Kahit ano pa man ang gawin nilang pagtigil sa transfer requests, walang re-responde sa kanilang mga tawag. Tila perpekto ang plano ng mga hackers. Lahat ay pinag-isipan nilang mabuti. Pero di nagtagal ay naubos din ang swerte ng mga hackers. 30 mula sa kanilang 35 orders ay nakitaan ng diferensya ng system sa New York at ngayon ay naging pending na ang kanilang status. 5 payment orders lamang ang nakalusot, imbis na $951 million, 101 million lamang ang kanilang mananakaw. Pero hindi doon natapos ang kamalasan ng mga hackers. Nagkamali din sila sa isa nilang transaction. Balak nilang maglipat ng 20 million sa Pan-Asia Bank sa account ng Shalika Foundation, isang Sri Lanka-based private non-profit foundation. Isa ito sa mga nakalusot na payment orders. Pero bago pa man ito dumating sa Pan-Asia, kailangan pa nitong dumaan sa Deutsche Bank, isang routing bank na siyang maglilipat sa pera patungo sa Pan-Asia. Pagdating ng pera sa Pan-Asia, napansin ng isang empleyado na masyadong malaki ang perang matatanggap ng isang non-profit foundation, kaya ibinalik niya ito sa Deutsche Bank para ma-verify. Doon ay nakita nga ng mga empleyado ng Deutsche Bank na nagkamali ang mga hackers sa kanilang request, na misspell nila ang salitang foundation at ginawang foundation ito. Dito na nagsimula magsuspecha ang mga empleyado sa payment order. Tumawag sila sa iba't ibang bangko at otoridad para i-verify ang order at di nagtagal ay nalaman nila na isang peking foundation pala ang Shalika Foundation na gawa ng mga hackers. Na-recover na Bangladesh Central Bank ang $20 million. Ngayon ay balik tayo sa intro. Ang $81 million na ninakaw ng mga hackers mula sa Bangladesh Central Bank ay napunta sa RCBC Jupiter Branch sa Pilipinas. Pumasok ang pera sa mga bank accounts noong araw ng Biyernes. Malaking parte ng pera ang kinonvert into peso at sa mga sumunod na araw, inilipat ang pera sa pamamagitan ng electronic transfers at cash withdrawal at napunta sa iba't ibang casino sa Maynila. Lunes na nang matrace ng Bangladesh Bank ang pera at agad nilang kinontak ang RCBC upang matigil ang transfers. Pero ang problema, Chinese New Year noon sa Pilipinas at ito ay non-working holiday, kaya walang nakatanggap sa kanilang tawag. Hindi na naabutan ng Bangladesh ang kanilang pera. Nagkaroon ng malawakang investigasyon sa Pilipinas tungkol sa nakaw na pera na pumasok sa RCBC. Sa investigasyon, napag-alaman na ang 4 na accounts na siyang pinasukan ng pera sa RCBC ay gumamit ng peking identities. At ang nagbukas ng accounts ay walang iba kundi ang bank manager mismo ng RCBC Jupiter Branch, isang babae sa pangalang Maya Digito. Ayon kay Maya, binuksan niya ang mga accounts para sa isang Manila casino owner at agent na kilala na niya dati pa, ang Chinese-Filipino businessman na si Kim Wong. Si Kim Wong ang naging focus ng investigasyon ng NBI, habang kinasuhan naman ng AMLC si Maya Digito ng money laundering sa harap ng Department of Justice. Pinatawan ng 1 billion peso penalty ang RCBC para sa pagkadawit nila sa heist at noong January 10, 2019, nakulong ang kanilang former manager na si Maya Digito para sa kasong money laundering. Napagkalaman din na ang dalawang Chinese man na sina Ding Shizhe at Gao Shuhua ang nag-set up ng account sa RCBC. Gayunpaman,
hindi natin may pagkakaila na associates lamang sina Maya at ang dalawang Chinese man at hindi pa rin natin alam kung sino talaga ang mastermind sa naganap na heist. Kaya, ang tanong ngayon, sino nga ba talaga ang mga hackers at saan sila nanggaling? Magaling man ang ginawang pag-cover ng hackers sa kanilang tracks, may mga nahanap pa ring mahahalagang impormasyon ang cybersecurity experts at sa kanilang nakalap na ebidensya, napagtanto nila na posibleng gawa ito ng isang grupo ng hackers na tinatawag na Lazarus. Ang Lazarus Group ay isa sa mga pinakaaktibong cybercrime group sa mundo na nakabase sa North Korea. Ang grupong ito ang may pakana ng maraming cybercrimes tulad ng The WannaCry ransomware attack noong 2017 na siyang nagbigay ng malicious malware sa libo-libong computers. Sila din umano ang may kagagawan ng pag-hack ng Sony Pictures Entertainment noong 2014. Maraming reports ang nagsasabi na ang malware na ginamit ng hackers sa Bangladesh bank heist ay katulad ng nakitang malware sa WannaCry attack at Sony. Pero ang mas malala pa doon, naniniwala ang US government na ang grupong ito ay funded ng gobyerno mismo ng North Korea. Nakunan nga ng quote ang US National Security Agency Deputy Director na si Richard Leggett tungkol dito at sabi niya, if that linkage from the Sony actors to the Bangladeshi bank actors is accurate, that means that the nation state is robbing banks. Kung totoo man, ito ang pinakaunang kaso ng isang bansa na gumagamit ng cybercrimes upang magnakaw ng pondo sa ibang bansa. Kung sino man ang tunay na may pakana ng Bangladesh bank heist, iisa lang ang sigurado. Ito ang pinakamalaking cyber heist na naganap sa buong mundo. Nagustuhan mo ba ang kwento namin ngayon? Ano ang masasabi niyo tungkol sa ginawang cyber heist ng hackers? Totoo kayang ang North Korea ang nasa likod na pagnanakaw na ito?